Alright, yan. Magandang hapon po sa ating lahat. At salamat sa inyong time at tayo ay andito at makikinig sa ating talakayan ngayong hapon patungkol sa calamansi farming. No? So siguro nandito tayo para malaman kung ano yung ating pwedeng malaman kung tayo ay engage dito sa ating calamansi farming, no? Ano yung mga considerations na pwede nating gawin in relation sa pagtatanim ng ating calamansi, no? So dito sa ating presentation ay maglalagay tayo ng mga facts, no? Galing sa iba't ibang study, no? Sa napatunayan na at yung ating mga impormasyon, no? Hindi lang tungkol sa pagtatanim at saka hindi lang patungkol sa pag-harvest. No? So may mga dapat tayong consider para meron tayong matutunan theoretically, no? Ma-apply natin doon sa pag-engage natin sa ating farming. No? So before I'm going to start this presentation, I would like to introduce myself. No, ako po ang inyong resource speaker ngayong hapon. Ako po si King Mark Lozada, isang licensed or registered agriculturist. No, so yung topic natin ngayong hapon ay calamansi farming, from cultivation to harvesting for sustainable yield, no? So pag sinabi natin sustainable, no? So dapat sustain yung kaniyang harvest, no? Ang ating kalamansi ay isa sa pinaka-importanting halaman dito sa Pilipinas, no? So indigenous siya dito, no? So yung Rhotaceae family nabilong yan sa mga citrus, no? Kasama ng ating kalamansi yung mga lemon, mga oranges, mga dalandan, no? So magpamilya po sila. Lahat po ng mga fruits na merong mga acid or lime, no? So it ranked as the fourth most widely grown fruit crop in the Philippines, no? So yung ating kalamansi ay widely grown. So dito sa atin sa Pilipinas, kadalasan no sa mga matataas na lugar, sa mga area na available yung ating mga farmers ay nagtatanim ng kalamansi, no? Kaya ito ay widely distributed kasi madali lang naman ito patubuin. Depende po sa management. No? So yung ating unang widely grown crop for export dito sa atin sa Pilipinas, yung ating banana, pangalawa yung ating mga mangga, pineapple, no? So it is primarily grown for its juice extract, no? So yung kalamansi natin, yung kanyang talagang product is yung kanyang juice, no? So kahit tayo ay nagkumakain, yung kailangan natin yung sausawan na may kalamansi. So saan ba ina-export yung ating kalamansi ng ating mga farmer, no? Sa parte or sa bandang Mindanao, no? So yung ating kalamansi ay na-export mostly sa United States, no? So kasi may mga lugar sa ibang bansa na hindi tumutubo yung ating kalamansi. Depende sa climate, no? So United States, Japan, South Korea, Canada, and Hong Kong. No? So ayon yan sa the Philippine fruit industry, no? So ano po yung description ng ating kalamansi? So kahit na nakita natin yung puno ng ating kalamansi, so hindi pa natin siya na-describe, no? So may idea tayo na isa siyang tree, ano yung tangkad niya, pero hindi natin masyadong na di-describe, no? So dito alamin natin yung description ng ating kalamansi muna, no? So it is a small tree with a height ranging from 2 meters to 7.5 meters at maturity. No, siguro kayang-kaya din to abutin ng ng mga 6 feet na tao pag siya ay nag-harvest hanggang doon sa dulo ng kanyang puno, no? It's a broad egg-shaped leaves are dark green in upper surface and pale green underneath. So yung kanyang dahon ay parang korteng itlog, no? At evergreen yung kanyang dahon sa taas, yung sa baba niya ay pale green, no? So magkaibang kulay, no? Yung kanyang bunga, nakita natin yan, yung round, no? Meron siyang diameter na 2 cm hanggang 4.5 cm. Yan po ang bunga ng ating kalamansi, depende sa management. At pwede siyang maging yellow at pwede siyang maging green. So kadalasan yung ating kalamansi ay green, pero yung mga variegated na mga kalamansi, no, meron yellow, no. So, alam nyo ba kung ilang seeds yung meron sa ating kalamansi? No? Kahit na tayo ay gumagapit ng kalamansi.
No, sabi sa ating reference, yung ating kalamansi ay mayroong 8 hanggang 12 na seeds sa kada bunga. No? So ano yung makukuha natin ng mga nutrients dito sa ating kalamansi? No? So sabi nga ng ating mga kanunuan, no? Yung kalamansi ay nakakatulong sa mga tao lalo na kung nagkakasakit, mahina yung immune system, no? Yung nutritional benefits ng ating kalamansi ay rich siya sa phosphorus. Phosphorus para sa ating mga muscles, no? Calcium para sa ating mga buto, iron para sa ating dugo, at vitamin C or ascorbic acid para sa ating immune system. Kaya pag halimbawa tayo ay sinisipon, umuubo, no? So kadalasan binibigyan tayo ng kalamansi para yung ating immune system ay ma-boost, no? Lumakas tayo at hindi tayo masyadong humina sa sipon o ubo. No? So its juice is nutritious and traditionally made into fruit drink that helps strengthen the bones and stimulate growth, especially among growing children. So ayan po yung kahalagahan at nutritional benefits ng ating kalamansi, no? Minsan nga hindi na siya dinojuice yung ating kalamansi, no? Sa mga adult na, kinakain na lang siya at pinipiga yung kasama yung kanyang pill, no? At para kasama din yung mga nutrient doon sa ating katawan. So, ano naman yung botanical description ng ating kalamansi, no? So, tapos na tayo sa description ng ating kalamansi, no? Dito na tayo sa kanyang botanical description. Ano yung ating pwedeng malaman dito, no? So, yung ating kalamansi, sabi na nga natin kanina, ito ay evergreen, no? Yung dahon niya ay green, no? It can thrive in warm climate. So, dito sa atin sa Pilipinas ay isa tayong tropical na country. So, dito ay makatolerate siya sa ating panahon except doon sa mga lugar na stagnant sa tubig, no? So, yung kaniyang temperatura na kaya is 65 to 77 degree Fahrenheit, no? At tolerant siya kahit na mainit yung ating lugar, no? Kung saan man tayo sa Pilipinas, no? So, paano natin nasabi yan? No? So yan ay ayon doon sa ating reference sa the left network. No? So yan po ang nagsabi. At ayon dito sa ating reference, no, according sa kay Ferns 2014, yung kalamansi ay makatribe in cold climates that are frost-free. So kahit din malamig yung ating lugar, no, kasi may mga part sa atin regional climate tayo dito, no, malamig ang ating lugar, no. So kaya pa rin niyang mag-survive. No? Makatolerate pa rin siya. Pero dapat hindi doon sa lugar na nagpo-frost, no? So it can tolerate wide range of soils. Ano yung kanyang soil type na kailangan para tayo ay magtanim, no? So yung kailangan niya ay yung sandy or clay loam. So yung lupa natin, medyo marami yung sand, no? Pag nawakan natin yung lupa, pag tawag dito, pag nahawakan natin kamay, malalaman natin kung ano yung mas marami, yung sand ba or clay, no? So gusto niya din yung clay loam, no? So clay loam most of the clay na type ng soil natin, no? Yung kanyang type na soil din according sa kanyang level of alkalinity and acidity, no? So kailangan niya yung 5.5 at 7.0. So meron po yung scale, no, ang ating pH, no? So malalaman natin yan kung meron tayong pH meter, no, na ilalagay sa ating lupa. So ayon sa Philippine Council of Agriculture noong 2018, yung kalamansi natin ay preferred soil that are rich in organic matter, no? So need niya talaga yung organic matter. Halimbawa diyan yung ating compost, yung ating agricultural residue compost, yung ating chicken manure, no? Kailangan din yan. At yung lupa, kahit na slightly acidic, kasi yung produce ng ating kalamansi ay acid din, no? Yung kanyang lime. At saka well draining, ibig sabihin hindi nagsistay yung ating tubig, no? So dapat naka-mount yung soil, no? So yan po ang kailangan ng ating kalamansi. So ayon kay Morton 1987, no? Yung puno ng ating kalamansi ay erect o pataas, no? Cylindrical o pabilog yung kanyang kanupin ng kanyang dahon, and slightly thorny calamansi leaves are single, no? Yan po ang kanyang description. Alternate leaflets that are aromatic and dark green. So kaya pag tayo ay
dumadaan lang sa kalamansi, no? So aromatic, maamoy agad natin yung kalamansi. No? So kalamansi fruit are small, so maliliit nga, bilog, smooth, no? Thin and rind that are changes from green to orange, no? Upon maturity. No? So pag hilaw, green, pag luto na, yellow na. No? So the pulp of calamansi is highly acidic. So yan, maasim ang ating kalamansi. So ngayon, alam na natin yung description ng ating kalamansi. Ano yung ating dapat gawin, no? So naka-decide na tayo kung gusto na natin magtanim ng ating kalamansi. Ano yung i-consider natin, no? So halimbawa, malaki yung lupa mo, no? So ito hindi naman ito mag-matter kung backyard naman, no? Pero kung orchard farming, no? So ano yung i-consider natin dito, no? So i-consider natin before planting is site selection and preparation. So piliin muna natin, pag malawak yung ating lupa, piliin natin yung lugar na medyo mataas, hindi nagsa-stock natin yung tubig, no? Nagdi-drain yung tubig, no? So yan po yung ating piliin. Ano po yung ating i-consider dito? The scale of the orchard operation. Gaano kalaki yung trabahuin, no? Kasi i-cultivate yan, kung madamo, igagawan yan, no? Labor demand, ilang yan yung kailangan mo na tao, magkano yung papasweldo, ilang araw hanggang matapos, no? So nako-compute natin 'yan. Access to market and probable market outlets. So bago tayo mag-venture into calamansi farming, so dapat meron na tayong idea kung saan natin ibabagsak yung ating mga kalamansi. So may idea na tayo, no? So sa market ba, sa mga vendor, sa mga tiyangge, no, sa mga tinda-tindahan. So yan po ang example niyan. Transportation to and from the market or collection center, no? So yung ating bang lugar ay mahirap pasukin, wala bang road access. So mahihirapan tayo mag-transport ng ating kalamansi at dadagdag yung ating expenses in relation sa labor demand kasi ipapahauling pa yan, no? So okay, approve na yan, no? So, kayang-kaya yung ganyan na site selection and preparation. Pwede na siya. Ano yung next na pwede mong gawin? No? Selection of plant material. Yung plant material, yun yung ating plant start. No? Yun yung ating start na tanim sa ating lugar. No? Sabi sa ating reference, one of the most essential points establishing successful orchard is to plant healthy trees. So kung tayo ay bumili ng ating mga seedling man yan, grafted man yan, or marketed man yan, piliin natin yung healthy na at naka-establish na ng mga kalamansi. No? So baka yung ating piliin ay yung kakalagay pa lang at itatanim natin. So dapat healthy siya, no? Makikita natin yan sa dahon. Kung healthy ba yung dahon, kung evergreen yung kanyang dahon, healthy po yan. No? Kung yung kulay ng kanyang dahon ay may mga ring of yellow, no? So may duda po tayo dyan na hindi healthy yung ating halaman. So trees must be obtained only from accredited nurseries producing certified trees. No? So kung sa ating lugar merong tawag dito seed nurseries na accredited, kasi pag sinabi nating accredited, dumaan yan sa accreditation, dumaan sa inspection, dumaan sa mga process para maging accredited yung nursery, no? So na-inspect siya at okay siya na i-release sa mga farmer, mas maganda. Pero kung wala naman, no? So okay lang at tayo naman ay makakapag-inspect ng ating kalamansi na itatanim visually, no? So make sure the trees are true to type and free from insect pest, no? So dapat true to type, no? Makapani-paniwala, no? Especially systemic disease, no? So yung pinaka-kontra at pinaka sakit ng ating kalamansi na hanggang ngayon ay wala pang lunas ay yung tinatawag natin na green and leaf mottling, no? So isa siyang virus, no? At meron ding isa pang sakit yung tinatawag natin na Huanglongbing disease, no? Ay atin yang i-discuss mamaya. So ano yung soil type and soil and drainage ng ating kalamansi? Ano yung ating i-consider dito, no? So yung ating kalamansi ay suitable sa texture and structure na kadalasan ng mga lupa natin, no? So water storage and drainage are all crucial for tree growth. So dapat yung ating lugar, no, iyan po,
ating iplanohan mabuti, no, bago tayo magtanim. May drainage siya, no, para yung ating tubig pag umulan hindi ma-run off yung ating kalamansi. So citrus can grow in a wide range of soil types, sabi natin kanina, no, except lang, no, yung gusto niya kanina is yung sandy, yung tawag ito, yung clay loam, no. So yung hindi pwede tamnan ng kalamansi as yung heavy sandy. So yung marami talaga, no. So most of the soil is sand, no. Halimbawa 1 to 100 is 90% sandy, no, mga ating mga lugar. So hindi siya suitable doon, no. So clay soils and those underlain with hard pan. So ang ating clay soil na yung kanyang ilalim ay hard pan. So abot na yung tawag dito, yung subsoil natin, no? So matigas, mahirapan yung ating kalamansi makapag-establish ng kanyang roots. So pwede dito yung flatlands, no? Yung ating lugar kung flat yan, sloping man yan, kung sa mga lugar na bulubundukin, sa hillside, rolling terrain. So pwede po yung tamnan ng ating kalamansi. So ang best yield, sabi sa ating reference, no, can be obtained in depth soils, no. So yung soil natin ay malalim. Ibig sabihin wala siyang hard pan sa ilalim. Yung kanyang roots ay kayang makapenetrate doon sa ilalim, makahanap ng mga nutrients na kailangan ng kalamansi. So kagaya na kanina, yung kailangan ng ating kalamansi ay 5.5 to 6.5, no? So yung ibang halaman natin ay nagre-range dapat sa 6 to 7, no? Yan po yung neutral na soil. No, so dito sa ating kalamansi is 5.5 to 6.5. Ibig sabihin, kahit medyo acidic yung lupa natin, kaya mag-thrive ng ating kalamansi kasi yan din yung kailangan ng kanyang juice, no, is yung acidic. Pero dapat rich in organic matter, no, para makita natin doon sa kanyang dahon, no, pag hinabi nating rich in organic matter, high carbon, no. So high carbon yung ating ilalagay. Makita natin yan sa dahon ng ating kalamansi na nag-evergreen talaga pag rich yung organic matter na nilagay natin. So if soil pH is below the minimum range, no, so mas mababa sa kailangan acidity ng lupa, ano yung pwede nating ilagay? Pwede tayo maglagay ng agricultural lime or dolomite, no. So ang kailangan ito is a rule of thumb, no. So pwede tayo mag-apply ng 226 ayon sa ating reference, 226 kilograms of dolomite or any liming material. Kung wala yung dolomite sa ating lugar, pwede tayong bumili ng agricultural lime para ma-raise natin yung pH level into 1 point, no. So kasi lahat ng sobra ay masama din, no. So dapat doon tayo sa specific na pangangailangan ng ating kalamansi. So yung climate natin, since the kalamansi can thrive in tropical area, in warm area, no. So it can grow almost anywhere. So kahit saan ka man dito sa Pilipinas, pwede siyang tubo above the sea levels of 200 meters, no. So dapat medyo mataas yung lupa na pinagtataniman natin at hindi siya na stakan ng tubig doon sa ilalim niya. Kasi yung mangyayari pag yung kalamansi natin ay hindi drained yung tubig, nalalagas yung kanyang dahon, namamatay, no. So at saka ano siya, prone siya sa sakit. So yung temperature naman, i-consider natin warm temperature in tropical areas. So dito sa atin nga is tropical areas, no. Yung kailangan niya na temperature is 23 to 30. So kadalasan ito din yung ating temperature dito sa Pilipinas, no. So or lower temperature favor the development of bright orange rind, no, sa loob yan ng ating kalamansi. So ayon sa pag-aaral, no, yung mga areas, no, sa atin sa Pilipinas, yung malamig sa gabi, no. Halimbawa, pagdating ng gabi ay malamig sa mga lugar. Ayon yan sa pag-aaral, yung mga kalamansi ay nagpo-produce ng mga mataas na level ng vitamin C, no. Sa rainfall naman natin, no, so in general, low rainfall and solar use are beneficial for citrus trees. So kailangan din ng ating tawag dito, ng ating kalamansi yung rainfall natin, no, pero hindi siya suitable doon sa mga lugar na palaging inuulan, no, kasi nga sabi natin yung
kalamansi ay hindi siya maganda tumubo doon sa mga lugar na nagsa-stock yung tubig. So, halimbawa, nag-establish na tayo ng ating kalamansi. Yung ating kalamansi is an orchard, no? So, malaki, halimbawa, half hectare or 1 hectare. No, sa atin sa Pilipinas, kadalasan tayo ay pinapasukan ng ating mga bagyo, no? So paano natin maprotektahan yung ating kalamansi, no? Sa border ng ating tawag dito, sa border ng ating kalupaan na pinagtamnan ay pwede tayong maglagay ng wind protection. No? Ano yung wind protection natin dito? No? So provide wind breaks to reduce wind damage to trees and fruit, no? Kasi pag malakas yung hangin, no? Yung ating tree ng kalamansi, it can cause damage sa mga branches niya, sa mga dahon niya. Pag merong tawag ito, pag meron ng sugat yung dahon, yung kanyang branch, no, pag sugat na, prone na yan siya sa disease. It can attract pest, no, diseases, at pwede siyang mag-cause ng iba't ibang sa klase ng diseases, no. So, yung wind naman, yung ating wind, nagkukos rin yan ng rend blemish, no? Yung ating dahon, hindi na siya, tawag ito, hindi siya crispy, no? Para siyang nabaldado na pag malakas yung hangin. So, wind currents also carry small insects such as aphids and psyllids, no? Yung ating aphids, yan ay makikita natin sa likod ng ating mga kalamansi, yung mga maputi-puti, no? Yan po, sumisip-sip siya ng nutrients doon sa ating kalamansi. At later on, magiging necrosis at saka malalanta yung kanyang dahon. No? So mag-aagaw yung nutrients papunta sa dahon ba at saka sa kanyang bunga. So ano ba yung pwedeng i-windbreak na ilagay pag tayo ay sa orchard? No? So yung recommended dito, ayon sa ating reference, is yung Eucalyptus thorliana. So it acts as good reservoir for beneficial organisms such as predatory mites. No, so pag sinabi nating beneficial organism, no, yung ating imbes na yung atakihin ng ating tawag dito, ng ating kontra ng mga pests is yung major na halaman katulad nitong ating kalamansi, ay doon siya pupunta sa eucalyptus, no. So, ngayon, na-identify na natin yung ating dapat gawin. Ano yung i-consider natin pag nag-land prepare tayo? So, meron na tayong idea dito, no? Pag sinabi nating land preparation, cultivation, weeding, no? So, ganyan lang yung mga operation yan. So, atin lang ulit i-refresh, no? Pag sinabi nating land operation, clear the land of grasses. So, yung lugar natin ay madamo, kailangan natin yung gapasin, pwede nating sunugin, no? Depende kasi yung pwede rin natin isama doon sa ating pag-cultivate para maging isang green manure, no? Mga obstruction sa ating lugar, no? Pwedeng kunin, no? Stake the site where each tree will be planted, no? So dapat mag-layout na tayo, pwede tayong gumamit ng ating tawag dito. Pwede nating i-visual estimate, pwede nating ilagyan ng strawless, no? Na ating gawan ng tawag dito, layout, at dyan natin itatanim. So, dig holes of about 50 by 50 cm. So, pag nagbutas tayo ng ating tawag dito, ng ating tatamnan, yan yung recommended na butas niya is 50 by 50. Ang width niya naman is 60 cm depth, no? Yung kanya palang yung kanyang width, no, yung kalakihan ng buta is 50 by 50 at yung lalim ng kanyang maghukay is yung 60 cm. Depende iyan doon sa iyong container kasi pag yung ating source ng ating kalamansi is yung air layering or yung grafting, no? So naka-container po siya, depende sa laki ng container pa rin yung ating paggawa ng ating hole, no? So make holes bigger on compact or heavy soils, no? So pag yung ating area is compacted, no, matitigas, no, so kailangan natin lakihan at lagyan ng mga soil amendments katulad nitong ating compost, no, manure, para yung kanyang roots ay doon sisiksik,
no? So, dito na tayo sa ating layout, no? So, ano ba yung iba't ibang klase ng layout na pwede nating i-practice sa ating orchard farm? Kung orchard yung ating plano. So, except kung backyard lang naman, no? So, most orchards on level ground can be planted in a square or rectangle for close planting. So, pwede na gamitin yung queen cock system. So, on a sloping area, trees should be planted along the contours and terraces. So dito, yung ating spacing na recommended sa pagtanim ng kalamansi, yung usual distance ng ating kalamansi is 5 meters between plants, no? So pwedeng 3 to 5 meter by 5 to 6 meter, pwedeng 6 by 6 o 6 by 8 meter. So yan po yung pwede niyang maging distance. So bakit yan yung recommended na distance ng ating kalamansi? Kasi base yan doon sa canopy ng dahon ng ating kalamansi, no? So pag meron siyang tawag ito distance na uh, tawag ito applicable sa kanyang size, no? Yung light natin ay makonsume niya talaga, no? Yung nutrients at yung distribution ng pest, no? Kasi pag dikit-dikit yung pagtanim natin, no? So hindi siya napapasukan ng araw, tapos tawag dito, malilim, no? So medyo madilim, pwede siyang tawag dito, pwede siyang anhan ng ng ating mga insect. Pwede siyang maging tirahan ng ating insect. At saka hindi siya magiging productive kasi nga nag-aagawan sila sa space, no? So dito sa ating example on the right side of our screen, no? So andyan yung example ng ating layout, no? So meron tayong tinatawag na rectangular system of planting. So ayan po yung example niya, no? So rectangular, medyo pahaba. So depende pa rin yan sa inyong location or area, no? So yung square system natin o planting, so andyan din po, medyo may pagka-similar doon sa ating rectangular. Yung atin namang tawag dito, yung isa natin dito, no? Yan yung triangular system of planting. So yan po yung kanyang itsura, no? So nagtatanim ka doon sa border ng inyong lupa. Tapos triangular sa gitna, no? Magka-border ng inyong lugar, yung kanyang size kung aerial view, yan po yung kanyang magiging itsura. Yung queen cock system naman ay yung nagtanim ka halimbawa dito ng square system of planting, tapos sa gitna niyan ay pinagtamnan mo pa rin ng kalamansi para yung lugar ay yung magagamit talaga. So pag yung lugar naman natin is yung hilly or mountainous, no? Yung contour system ay pwede. Pero yung pagtatanim dapat is along the contours, no? So vertically, no? Yung pagganyang pagtanim. Para yung purpose niyan is yung ating tawag dito, yung ating lupa, yung erosion ng ating lupa ay hindi siya dire-diretso pa baba. No? So, dito na tayo sa ating planting, no? So, alam na natin kung ano yung mga layout ng ating tanim. Dito na tayo, ano yung i-consider natin pag tayo ay nagtanim, no? So, pag nakabili tayo halimbawa doon sa nursery ng ating kalamansi, no? So, may illustration tayo dito, no? So, description ng tanim ng ating kalamansi, yung best time na pagtatanim is yung onset of rainy season o yung pagpasok ng ating tag-ulan, no? So avoid planting during hot summer weather kasi nga yung ating kalamansi ay meron pa siyang tinatawag na planting shock, no? So pag tinanim mo siya, hindi siya agad-agad na tawag dito, hindi siya agad-agad familiar doon sa environment ng soil kasi naka-container siya. Hindi rin siya familiar doon sa area mo kasi kung kinuha mo yung seedling doon sa nursery, no? So hindi siya mag-iba. Meron pa siyang tinatawag na acclimatation. Mag-acclimatize muna siya bago siya mag-establish, no? So pag nagtanim, remove the plastic bag and check roots for rooting or gooseneck. So yung may tumutubo diyan na tawag dito na ugat sa may upper portion ng ating seedling, no? So dapat yung kanyang roots
ay pababa lahat, no? So yung roots na pa horizontal, no? So i-cut po natin 'yan, no? So plant the seedling into the prepared hole as deep as they were standing in their original container. So kanina merong recommended na uh, size, no? So yun nga, sabi natin is depende doon sa laki ng container or polybag na pinalaglalagyan yung hole na iyong gagamitin. So yung recommended na putanim is plant in mound, no? So dapat yung lupa natin ay medyo pataas para yung tubig pag umulan ay magde-drain doon. Hindi didiretso yung tubig doon sa kanyang puno mismo. Yung tubig ay magde-drain doon, distributed sa gilid-gilid ng kanyang roots, no? So pagkatapos natin itanim, cover with topsoil and press firmly. So pag tanim natin, ibalik natin yung lupa, depende yan, no, sa inyo. No? So pero yung recommended natin is kukunin yung topsoil na pinagkunan at ilagay yung ating soil amendments as compost or manure, no? So the bud union must not be covered with soil at the planting water immediately into no rain as expected, no? So hindi dapat tabunan yung kanyang buds, no? Dapat kung ano yung itsura ng kanyang kalamansi doon sa container, yun din yung magiging surface niya pag natin, no? So ayon dito sa ating illustration, root, trunk, collar should be planted at grade or no more than 2 to 3 above grade level. So dito sa may gilid niya, no? So dapat hindi mo siya masyadong ibaba doon sa lupa, no? So kung saan lang yung may roots, doon lang siya itatanim. So 2 to 4 mulch, do not place close to the trunk, no? So yung ating mulching, pwede nating lagyan niya ng mga grass clippings, no? Kung tayo ay grass cutter, pwede natin ilagyan doon ng ating mulch. Yung mulch, ang purpose ng ating mulch is to suppress the weeds para hindi tutubuan ng ating hindi tubuan ng ating mga weeds, no, at mga grasses para maiwasan yung competition ng nutrients, no? Pero hindi dapat natin i-close doon sa puno ng ating kalamansi, no? Kasi yung ating mulch, if organically mulch, no, so later on nagde-decompose siya, no? So yung nagde-decompose diyan is microorganisms, no? So pwede siyang makapag-cause ng rotting doon sa puno ng ating kalamansi pag nakadikit siya. Pero pag dinikit naman natin, yung technique diyan is yung straw ng soft drink, no? Yung straw ng soft drink, pwede natin yang makat. Halimbawa diyan is lalagay tayo ng 3 inches na haba, tapos guguntingin natin sa gitna. Pag gunting natin sa gitna, i-cover natin yan sa puno ng ating kalamansi. Para pag naglagay man tayo ng ng organic, naglagay man tayo ng synthetic fertilizer, no? So hindi maapektuhan yung kanyang puno. Hindi siya malalanta, no? Kasi there are times na may accidental na paglagay, no? Matatamaan talaga yung puno, yung ating fertilizer or organic matter if fresh, no? So makakasira sa ating puno. So root ball on undisturbed soil, no? So yan yung kanyang root ball, yung sa gitna niya. Tapos backfill with side soil, do not stamp, no? So hindi natin dapat i-kukumpak yung lupa pabalik, no? So hayaan lang natin, i-mound lang natin yung soil kasi yung time naman yung mag-declare niyan or mag-matter sa pa-compact ng kanyang lupa. Tapos i-consider din natin yung ating yung ating kalamansi. So pag galing siya sa container, yung position ng kanyang roots is doon sa ating polybag, no? So kung may papansin natin yan, yung kanyang roots ay nagsi-circle sa kanyang sa kanyang sa kanyang polybag, no? Atin po siyang tulungan na ang yung kanyang roots ay magpapunta doon pababa, no? Kung maaari, pwede natin siyang ikakat yung mga roots na iba para yung kanyang roots ay doon papunta sa baba. Kasi later on, pag hindi natin yung kanyang roots, hindi natin naayos yung kanyang roots, no? Yung position pa rin ng roots galing doon sa ating polybag, pabilog pa rin, pa-circle pa rin. Later on, pag lumaki siya, manonotice natin bakit hindi siya lumalaki, no? Stunted yung kanyang growth kasi yung distribution ng kanyang
tawag dito ng kanyang roots ay pa-circle pa rin para siyang ah, tawag dito iniikutan ng kanyang roots, no? So hindi makaka-distribute yung roots doon sa kanyang tawag dito sa soil doon sa ilalim kasi yung position ng soil ng roots pala is pa-circle doon sa kanyang puno, no? So dapat natin ang kanyang roots ay pababa, no? Atin tawag ito, ibahin yung position ng roots bago natin ilagay doon sa ating holes. So, yung ating kalamansi naman, no? So, halimbawa, meron na tayong mother plant, no? Halimbawa, may mother plant tayo. Wala tayong makita na pagbilhan ng ating kalamansi na ating pagtamnan, no? So, ano yung ating i-consider ng mga technique kung gusto natin tayo mismo yung mag-propagate ng mga kalamansi na itatanim natin doon sa ating orchard, no? So, ayon sa IFERN, no? Propagation by seed is commonly done by extracting fresh seeds from calamansi fruit. So, pwede nating itanim yung kanyang calamansi fruits, pero matagal pa rin, matagal patubuin yung kanyang calamansi, no? Yung paggaling sa seeds, no? So, seeds can be sown into container or seedbed trays, no? Pwede natin yan ilagay sa ating container, readily na, dyan na siya mag-establish, no? So, ang germination, pag seeds yung ating ginamit, ay 2 to 3 weeks. So medyo matagal siya kasi yung seed coat ng ating kalamansi ay makapal. Kadalasan nga, ginagamitan pa ito ng tawag dito, yung kinukuskus pa siya, no? Stratification ba yun, no? So when seedling are 4 to inches tall, yung haba niya ay 4 to 6 inches o yung kalahati ng ruler, no? They can be transplanted into the ground or into bigger pots. No? So pwede natin siyang i-transfer na. So focus tayo dito sa ating vegetative propagation. Pag sinabing vegetative propagation, yung vegetative ayon sa Kiefer, no, is a form of stem cutting, no? Pwede siyang stem cutting, grafting, and air layering. Ito yung kadalasan at mostly ginagamit ng ating kalamansi, no? So, pag seedling yung ating, pag seeds yung ating tinanim, no, aabot siya ng 5 to 6 years bago siya maging mature at mamunga. So, ganun katagal. Kaya nga, yung ating mga tawag dito, expert, nagde-develop ng mga tanim na madali na lang bumunga. Katulad halimbawa ng ating niyog, no? So, meron tayong dwarf na niyog, hindi na siya abot ng 10 years, 20 years bago siya mamunga. So, dwarf, 5 years, mamunga na. No? So, ito yung kahalagahan ng ating vegetative propagation. No? So, pinapamadali yung kanyang pagtubo at yung kanyang pagbunga. So, ayun nga, pag vegetative propagation, 3 years lang, pwede na siyang mamunga. No? So, unang-una na technique sa propagate ng ating kalamansi in vegetative propagation is yung stem cutting, no? Depende sa success, no? Depende sa handling natin kung makapagpa-success tayo ng stem cutting na patubo natin, no? So stem cutting, pag sinabing stem cutting is a process used in propagation that require a healthy stem from the mother plant that is rooted into growth medium, no? So establish yung mother plant natin, so pinutol natin parang pencil na kalaki, no? 4 to 6 inches. Tapos yan yung linagay natin sa ating medium, sa ating pots, no? So it is important to take stem cutting from upper portion of the plant as these are younger stems and will produce higher percentage of roots, no? So doon banda sa may sa may part ng kanyang tawag dito, may talbos banda, no? So sukatin natin or estimate natin mula doon sa dulo ng kanyang tip, no, ng kanyang sanga papunta doon sa inyong pagkatin. Gumamit tayo ng ng budding knife, no, or cutter para makat natin, no. So healthy disease free yan i-consider natin. Nutrient abundant stems are also recommended when preparing for stem cutting. So ipiliin natin talaga yung healthy, no. Cutting should be made at 45-degree angle, 4 to 6 inches long, no. 45-degree angle sa pagputol natin, no. The end of cutting can be treated with growth-promoting hormones to stimulate root growth and transplanted directly into containers or bed trays. So pag nag-stem cutting tayo, pwede tayong gumamit ng ating anaa, nabibili natin yan sa ating
farm supply, no? Pwede tayong gumamit ng honey as rooting biostimulant, no? Pwede din tayong gumamit ng IMO, no? Pwede din tayo gumamit ng wood vinegar, no? So yan pwede nating gamitin para makakapag-roots tayo ng ating kalamansi. So ididip lang po yan, no? Ididip tapos itatanim. So yan lang po. So how about the grafting technique? So this is the technique that are most common sa ating mga kalamansi, no? So on the left side ng ating screen, yan po yung ating tinatawag na budding, yung sa right side naman yun yung ating grafting. No, sa definition, no, grafting techniques mo commonly used T. Pag sinabi nating T, kung makita natin diyan sa picture, no. So sa ibaba na part, no. So iyan, pag sinabi nating T, sinusugatan sa may upper portion tapos sinusugatan sa may gitna. Yung itsura niya ay T talaga, no? Involves yun touch scion piece to the branch of rootstock, no? So yung ating tawag dito, yung ating budding ay ginagamit ito mostly doon sa ating seedling man yan o mother plant. Kung ating mother plant yung ating gamitin, kung halimbawa meron na tayong established na kalamansi pero na tumubo siya sa seedling, so pwede tayong mag-graft, no? Hanap tayo ng matured na kalamansi, no? Yung nagbunga na, no? Tapos kukunin natin yung sayon niya. Pag sinabi nating sayon, makikita natin dyan sa screen, yung part yan ng ating tawag dito, ng ating kalamansi na merong mata. Tawag natin yan mata para diyan siya may nakita tayo yung medyo may lalabas na na dahon o may lalabas na sanga, no? Makikita natin yan visually at yan yung kinukuha natin. Tapos ini-insert yan dito sa ating T bud na sayon. Kung seedling naman, no? Kung seedling naman yung ating ginagamit, no? Yung ating seedling na tinanim, pwede mo siya gamitin, no? So pinuputol yung kanyang upper part, no? Yung ating rootstock, ayan yung bata, yung sayo natin, yan ay galing doon sa ating mother plant na matured na at namumunga na. I-insert din yan, tapos linalagyan ng ating tape, no? Ng ating tape, o anong tawag dito? Yung ating grafting tape or budding tape. So mabibili natin yan online, no? Yan yung ating i-cover doon sa kanya. At later on, mag-establish po yan at tutubo. Dito naman sa ating grafting, no? Yung ating grafting naman ay ginagawa ito sa seedlings din, no? Mga seedling natin galing doon sa seeds, no? So pumipili ng tawag dito, sayon doon sa ating mother plant, a healthy part, no? 4 to 6 inches. Dapat yung kanyang laki ng ating sayon doon sa ating mother plant ay kapareho doon sa ating seedling, no? So para magiging magiging compatible sila, no? Tapos yan yung itsura, no, sa pag grafting, i-insert po yan diyan sa yung loob, no? At saka tawag dito, iti-tape ng ating grafting tape, no? So pwede tayong gumamit diyan ng ating grafting knife para matalim, no? So yung ating palang sayon, no, pag ginamit natin yung grafting, no? So binabalot po 'yan ng ating grafting tape, no? Binabalot po 'yan para hindi siya tawag dito, para yung moist ng anyang sayon ay ma-maintain, tapos hindi siya magiging exposed doon sa environment, mainit siya, maulan, no? Hindi siya mag-attract doon sa mga pest. Tapos kinukuha yung kanyang mga dahon, no? At later on, yan ay mag-i-establish, no? Tandaan natin pag grafting or budding, no, yung kanyang ibaba o rootstock, yan yung galing sa seedling natin, at yung ating sayon, yan yung galing sa ating mother plant na nagbunga na. Okay? So how about the early ring? Ito ay most common, no? Common practice ng ating mga farmers, yung ating early ring, o tinatawag din na marketing, no? So early ring is another method of vegetative propagation used to produce calamansi, no? This technique is done by wrapping the desired branch in moist growing medium
to promote growth, early is often used to clone desired varieties. So yung importante ng ating pinaka-importante dito sa ating vegetative purification is na pre-preserve natin yung genetic variability ng ating mother plant, no? So pag sa seeds kasi, no, either iba yung kanyang tubo, no? Pwede siyang yung kanyang genes ay manggaling doon sa matagal na ng mga variation niya, no? Pwedeng ang ating expected na tubo ay hindi pala na-meet, no? Dito sa ating vegetative propagation, no? So nami-meet natin yung kanyang itsura. Dito kasi kino-clone natin eh. Tawag dito is cloning din. Kasi rini-replicate natin yung ating mother plant doon sa kanyang panibagong ano, no? Okay? So dito tingnan natin kung ano yung maganda sa ating early ring. Yung early ring pala is kahit na plastic lang, no? Plastic lang, lagyan natin ng size na ano na compose at ilagay natin, tapos ating isisil sa gilid yung transparent na plastic, at later on makikita natin yung kanyang ugat, kanyang roots, pwede nating putulin at i-transfer doon sa ating container. So ngayon, magtanong tayo, no? Ano ba yung pwedeng ilagay natin doon sa ating marketing na type ng soil, no? So sasagutin natin yan based sa mga study na nag-i-exist, no? So dito meron tayong example dito, no? So dito sa bandang left side, meron tayong diyan treatment, nakuha natin yan sa isang study, no? So diyan nakikita yung negative or yung control. Yung garden soil ay yung lupa na sa labas ng ating bahay. Tapos meron dito treatment na garden soil plus bokashi din, no? Yung garden soil at saka vermicompost sa Tersi, tapos di bokashi, vermicompost, pure lang na compost. Tapos sa F is bokashi plus vermicompost, no? So meron siyang tinatawag dito negative and positive na tawag dito na treatment, no? Sa G naman, no, yung positive control niya is topsoil, farmyard manure, no? So paano natin malalaman kung saan yung pinakamagandang tawag dito, pinakamagandang medium na ilagay natin pag nagmamarko tayo, or pwede rin sa pagtanim natin ng seedling, no? So ayon dito sa kanyang study, no, pag nakita natin diyan sa picture, no, yung letter A, no. So pag sinabi natin yung pag may superscript diyan na letter A, yan yung significance niya, or siya yung nagpakita ng above, no, above the expectation ng other treatments, no. So letter A diyan, no. So ano siya? Tawag dito, significant siya, no. So maganda yung kanyang tubo, no? Pag vermicompost yung linagay natin doon sa ating medium, no? So, pero comparable din siya dito sa ating bokashi kasi may A at saka B, no? A at saka B. So pwede rin yung bokashi na pure, no? Vermicompost na may garden soil, pwede rin, no? At yun po, no? So comparable, pwede natin gamitin yung garden soil plus vermicompost na hinalo. Pwede natin lagyan pwede rin yung puro na bokashi, no? Pwede rin yung vermicompost na pure, pwede yung bokashi at saka vermicompost. So saan man dyan ay pwede ninyong gamitin, no? Sa paggamit ng medium doon sa ating early ring, no? So dito kasi nag-signify dito kung ilang araw pag galing doon from early ring and up to the days the root appearance. So yung pag-exist ng ating roots doon sa ating transparent na plastic, no? So tapos makikita din diyan yung number of primary roots, no? So dito nag-signify yung garden soil at saka vermicompost na significant, no? At saka bokashi vermicompost. No? So yan yung mga significant na mga effect, no? So ngayon may idea na tayo kung ano yung magandang ilagay doon sa ating medium sa pagtanim ng ating kalamansi, no? So ngayon tungo tayo sa irrigation ng ating kalamansi. So kailangan ba, ano bang type ng irrigation ang kailangan sa ating kalamansi? Kasi yung kalamansi natin ay hindi naman required yung madaming tubig, no? So ayon sa the Leaf Network, no, keeping the soil moist is essential for calamansi development and can be done every other day through regular watering.
So, a total of 4 to 6 inches of water is needed per month to keep calamansi moist enough for plant development. So, atin lang i-highlight yung sabi to is soil moist, no? So, moist lang yung lupa, hindi dapat watered, no? So, moist lang lupa, hindi siya dapat sa stock ng tubig. Hindi maraming tubig yung kanyang kailangan. So soil moisture is important, no? So soil moisture is important. Watering daily can prove harmful as it can cause soil to waterlog. So hindi araw-araw yung tawag dito, yung pag irrigate o yung paglagay natin ng tubig sa ating kalamansi. So interval at depende sa ating temperature, no. Pag mainit masyado yung ating lugar, ang ating panahon, no. So alam naman natin 'yan kung kailan tayo lagay ng ating tubig, no? Kasi yung maraming tubig may leads to rot rot, no? Rot rot yung pagkasira ng kanya mga ugat. So ngayon, tingnan natin kung ano yung ilalagay natin na nutrients doon sa ating kalamansi, no? So na-establish natin yung ating kalamansi, nakatanim na tayo, na-establish na siya. So ano yung i-consider natin in relation sa paglagay ng ating mga abono, no? So ayon sa pag-aaral dito, no, fertilizer application should begin 1 month after seedling have been transplanted into the field or pot, no? So 1 month pagkatapos natin itanim, pwede na tayo ulit lagay ng abono. So pwede rin naman tayong maglagay ng abono basal, no, bago natin i-transfer yung ating kalamansi doon sa ating hole, no, pwede natin lagyan doon ng ating abono, yung tinatawag na pabaon, no? So approximately 50 to 100 grams of urea. Yung urea natin, yan yung mabibili natin sa mga agri-supply, yung 4600. Yan po yung kanyang marka, no? Be applied during the calamansi trees first year and should be increased to 200 to 300 grams within the second year, no? So yan ay napatunayan ng ating mga study, no? Ayun yan sa Philippine Council for Agriculture, yan yung kailangan ng ating kalamansi, no? So yan ay sa isang puno lamang ng ating kalamansi, no? 50 to 100 grams per tree ng kalamansi, no? Sa first year, tandaan natin, tapos 200 to 300 grams pag 2 years na sa kanyang sa kanyang area, no? So, yung ating kalamansi ay matagal yan, hindi yan pareho sa ibang tanim na pag na-reach na yung bunga ay namamatay, no? So as the tree gets older, the amount of fertilizer or urea should be increased as well, no? Habang tumatagal, no? So lumalaki, umiidad yung ating kalamansi, palaki ng palaki rin yung kanyang kailangan na tawag dito na abono. No? So meron tayo ditong illustration ayon din ito sa ating mga research, no, sa pag-aaral, no? Ito ay pwede nating maging guide kung tayo ay mag-abono ng ating kalamansi, no? So, andyan naka-indicate yung tree age or years or fruit yield, no? Per kilograms, no? Tapos nakalagay dyan yung mga macronutrients na kailangan na malalaki ng ating halaman. Yan yung ating nitrogen, phosphorus, at saka yung ating potassium, no? Or NPK. No? So, kagaya nga nito, sa ating sinabi kanina, yung kailangan ng kalamansi natin, so yung tree, 1 to 3 years, no? 75, no? So, 75 grams ng ating urea. Ito kasi yung sa taas, ito yung complete, no? Complete fertilizer din ito, paglagay, no? 75 grams ng ating nitrogen, 75 grams ng ating phosphorus, 75 grams ng ating potassium, no? So, 4 to 5 years, no? Ayan, nag-i-increase siya, 150 na. Tapos, dito, pag matured na, no? So, 40 kg yung kanyang binubunga sa isang puno, no? So pag nakilo natin, umabot ng 40 kg yung kanyang bunga, no? So ilalagay na natin, dapat kasi dito ay na-monitor natin yung kanyang bunga para ma-reach natin yung desired amount ng fertilizer na ilalagay natin. No? So pag nag-reach na siya ng 40 kg yung kanyang bunga sa isang puno, so ang kailangan na ng ating kalamansi, ang bawa dito is 500 ng nitrogen para sa kanyang dahon, sa photosynthesis, no? Phosphorus 250 at potassium is 450. Matured na puno, no? 60 at 90 kg. So magkaiba din po yan, no? Ang kanyang levels ng pag-apply ng ating fertilizer, no? So pag yung puno natin ay na-reach ng 150
kilograms ang per puno naman, no? So malaki-laki na yung kailangan niya na abono, 1,200 grams o 1 kilo at 200 grams, no? 600 grams ng phosphorus at saka 900 grams ng ating potassium. So ayan po, pwede po natin yang ma-save, no, para meron tayong guide sa pag-aabono. Okay. So, soil fertility, no? So, paano natin ma-maintain yung fertility ng ating lupa? Kasi yung ating lupa, yan yung nagsusupply ng ating pagkain doon sa ating kalamansi, no? Kahit na kumakain din, kumuha din ng pagkain yung ating kalamansi through photosynthesis, no? So, ang primary talaga na kinukunan ng pagkain ng ating mga halaman or yung ating kalamansi ay yung lupa, no? So dapat ma-maintain natin yung fertility ng ating lupa. Kagaya ng sabi natin, yung kalamansi, ang kailangan niya ay mataas yung organic matter, no? Kahit na yung lupa ay medyo acidic, no? Yung pwede na ilagay humus, no? Pag sinabi natin humus, decomposed plant animal material that improves soil structure. Pag yung soil structure natin ay compact o matigas, pag meron yang humus, no? So bini-breakdown po 'yan, no? Nutrient content and moisture retention, no? So yung nutrient diyan marami, yung moisture nare-retain din diyan sa lupa, no? Hindi agad-agad na di-drain, hindi agad-agad tawag dito. Nawawala yung tubig. Compost, no? Composting, no? So pwede tayong mag-composting para meron tayong sustainable na pagkukunan ng ating organic, no? So adding compost or organic amendments enhances soil fertility, no? Soil texture, ano yung ating i-consider ito? So impact on fertility, ano impact ng ating soil texture? Soil texture affect nutrient retention and water holding capacity. Pag loamy soil, no? Pag sinabi natin loamy soil, yan yung balance na balance ng sand, balance ng silt, balance ng clay, no? So balance po 'yan yung kanyang distribution, no? Generally provide the best condition for fertility. So iyan yung kailangan mostly ng ating halaman, yung may balance na distribution ng soil texture. So sabi dito na is yung ating macronutrients, yung may mga guide na tayo doon sa dosage ng application, no? Ayun, tingnan naman natin yung micronutrients o yung mga maliliit na pangailangan ng ating kalamansi, no? So sabi sa ating reference, no? Micronutrients such as magnesium, boron, zinc, and manganese must be supplied when nutrition disorders are observed. So, yung ating dahon, dyan natin makikita yung mga fertilizer or nutrient deficiency ng ating halaman, no? So, pwede natin yan lagyan ng ating micronutrients, no? Mabibili po yan natin sa mga agri-supply, no? As foliar fertilizer, no? So, halimbawa dito, magnesium deficiency tends to occur on acid sandy soils, no? Pag yung lupa natin ganyan. So, the use of dolomite lime is the best long-term approach, no? Yan pa rin, yung kanyang recommended para ma-correct, no, is yung application of the dolomite or lime, no? Boron deficiency occurs on citrus orchards, on clay loam, and on trees more than 10 years, no? So yan din yung kailangan at yung kanyang deficiency. So ang recommended rate ng ating boric acid per tree is 50 grams, no, which is applied by broadcasting o yung pagsasabog doon sa ating kalupaan, no? So hindi siya specific doon sa ating puno, no? So i-broadcast na natin, no, para ma-distribute yung nutrients sa lahat ng part ng lupa. Zinc and manganese deficiency are usually corrected by 3 or 4 foliar sprays of zinc sulfate, no? So may bibili natin yan as foliar fertilizers and some fungicide na merong zinc, no? So pwede po natin yang magamit. Ngayon, tingnan natin ano yung method at kailan tayo mag-apply ng fertilizer, no? Sabi sa ating reference, no, fertilizer may be applied by circle banding. A furrow is cut 20 cm wide and 30 cm depth around the tree and a circle beneath the outer canopy, no? So yung ating puno,
Diyan tayo maglalagay ng ating fertilizer, paikot o circle method, no? Circle banding, no? Ipaikot lang natin kasi yung kanyang roots ay diyan na naka-distribute, wala doon na banda sa kanyang puno mismo, doon na sa paikot ng kanyang um, tree, no? So strip naman, suitable for old orchard, no? Para ito sa mga matagal na meron ng mga kalamansi, no? So parallel furrow are cut 20 cm wide and 30 cm depth between the rows of the tree. So ayan po yung ating strip. So yung hole placement naman is 4 or 5 holes, no? Binubutasan yung ating tawag dito, yung ating lupa, no? May diameter na 15 to 20 or isang pala, no? 30 cm depth are dug beneath the outer canopy of each tree, no? So diyan natin nilagay yung abono, no? Nag-create tayo ng hole gamit yung ating mga pala, tapos ilagay natin yung abono at saka tinatakpan balik ng ating lupa. So ano i-consider natin dito? Fertilizer must be applied at the right time. It can be applied in 2 to 3 doses, no? So pag sinabi natin 2 to 3 doses, no? So split application po 'yan, no? Kung recommended niya is 500 grams halimbawa, no? So ilagay mo lang muna is 250, pagka next naman is yung 250, no? So as a guide, about 50% of fertilizer required must be applied within 1 month after harvest until the emergence of flushes. Yung flush natin ay yung pagsulpot ng kanyang mga ng kanyang mga panibagong mga dahon. So the other half is applied after fruit set. So kaya yung sabi natin, so hatiin natin yung kanyang application. So if applied at 3 doses, no, fertilizer requirements may be split after fruit set and during the fruit development stage, no. So ayan po, no, yung atin explain na. Do not apply nitrogen during the late fruit development or maturity stage, no. So pag yung ating kalamansi ay doon na sa part ng fruit development or maturity stage na, no, so hindi na dapat tayo maglagay ng ating nitrogen. Yung nitrogen natin is yung urea, no. So next is weeding and mulching. So ito na-discuss na natin ito kanina, no. Ang weeding, yung removal ng ating mga weeds, no, unwanted na mga grasses, no, with an area equal to larger the tree canopy. No, so yung canopy natin halimbawa is nagre-range ng 5 meters, no. So hanggang diyan yung inyong grass, no. So pa-circle yung anyong pag-weeds, no. Tapos yung mulching naman, pwede natin yung gamitin yung rice straws. So kung nandiyan tayo sa may palayan. So mulch must be at least 5 cm thick, no. So yung kapal ng paglagay ng ating mulch para hindi agad-agad mag-exist yung kanyang yung mga nakuha natin ng mga weeds or mga grasses, no. So kanina nasabi natin, no. So 20 cm away from the base of the tree to prevent trunk rot. Kasi kaya nga nasabi na natin, no, pag atin yung linagay yung mulching doon banda sa kanyang puno, no, later on nagde-decompose yung ating organic mulch, no. So magrarat din yon yung kanyang puno, no. So mulch prevent weed growth. Tandaan natin, yung mulch ay nag-suppress ng ating weeds, improve soil structure and provides organic matter when it rots, no. Kasi later on yung ating organic mulch ay nagdecompose at magbibigay yan ng nutrients doon sa ating lupa na rich in organic, no. Okay. So training and pruning. Ano yung training and pruning naman? Yung training natin is yung ititrain natin yung kanyang puno na magkaroon lamang ng isang puno, 3 branch, no. Pruning naman is yung pagputol ng mga unwanted na mga branches o pagbabawas ng ating mga branch, no, na hindi productive at may mga sakit, no. So sabi sa ating reference, no, in the second year after transplanting, so ikalawang taon ng pagtransplant, train the tree to a single trunk with 3 to 4 well-distributed branches, no. So pag na-transplant na natin, so mag-establish na yan, 2 taon, no. So mag-create yan ng branches, lateral branches, no. So piliin na natin yung maganda na sanga, no, at atin lang iwan yung 4 or 3 or 5 na maganda na mga sanga, no.
Remove all sprout below 50 cm from the ground. So may nag-i-exist na mga sprout o yung mga panibagong branch doon sa ground, putputulin din natin yan. No? Kasi pag naano ninyo, nanonotice niyo yung mga kalamansi na matagal na, yung mga matured kalamansi na matagal na nag-create ng mga sprout, no? So hindi siya na-develop, tapos nagko-cause pa siya ng disease. So dapat siyang putulin kasi maapektuhan yung mga branch na healthy. Dapat siyang putulin kasi agad-agad din naman siyang namamatay. Kaya kadalasan makita natin sa kalamansi, yung kalamansi, may mga part na bago pa lang yung kanyang branch ay namamatay na. No? So the citrus tree is an evergreen and needs very little pruning except to remove disease or dead twigs. No? Konti lang yung ipoprune natin. May prune natin is kasabi natin yung mga may mga disease, no? May mga unwanted na mga sanga. Unproductive. Matagal na yung kanyang sanga dyan, tapos hindi pa rin yan nabubulaklakan, hindi pa rin nabungahan. So, tatanggalin natin yan. Para yung purpose pa rin natin dyan, pag na-pruning natin, ma-expose natin yung kalamansi sa sunlight. Yung center ng ating puno ay nare-reach ng sunlight. Kasi pinamumuguran yung ating kalamansi sa loob niyan ng mga insekto. So, pag hindi nakapasok yung araw, no, so andyan sila magsistay. No? So kung lemon naman, no, lemon however needs pruning after harvest, no. So iba-ibang type ng Rutaceae family, no, iba-ibang practices, no. So focus lang tayo dito sa ating kalamansi. So dito sa ibaba, no, a properly pruned tree with well-trained distributed branches, pruning is also done to control tree size and facilitate harvesting of fruit trees, no. So pag ating practice yung training and pruning, no? So ma-maintain natin yung height ng ating kalamansi. Hindi siya magiging tawag dito, hindi siya tataas, no? Mahihirapan tayo mag-harvest later on. So dapat ma-maintain lang yung height na sabi kanina, no? 5 to 7 meters, no? So ngayon, tingnan natin yung flowering and fruiting, no? So gaya nga, hindi lang tayo nandito para alamin kung paano magtanim, no? So meron tayong alamin patungkol sa kanyan pa rin mga morphology para may idea tayo, no? So calamansi flowers are comprised of 5 oblong, no? Pure white petals that form in clusters. So ayan po yung kanyang bulaklak. So flowers are small and produce a rich and sweet fragrance. Kasi pag nagdumaan tayo, pag may bulaklak, no? Maamoy agad natin. So, ayon kay Fern, calamansi flowers and fruits produced throughout the year and have 4 to 5 periods of new growth each year, no? A single harvest could last for 3 months at a time, and then fruit begin to mature approximately 5 months after flowering. No? So, ayan yung kanyang description. So, ngayon, tingnan natin yung floral structure morphology na kalamansi, no? So dito sa ating illustration diyan, no, nakuha natin sa study, no. So makita natin diyan sa picture sa letter A hanggang sa letter C, no. So yan po yung calamansi flower at various stages of development, no. So 1 to 4 days after flower formation, yan po yung kanyang tsura, no. Tapos yung D naman to H, no, kita natin yung letter D dyan, D to H, no? Yan yung 5 to 10 days, no? After flower formation, yan yung itsura sa loob ng kanyang ng kanyang bulaklak, no? Tapos yung I naman dito sa dulo na, yan yung visible na, no? Yan yung 17 to 23 days after flower formation. Flower formation, no? So yan yung nangyayari sa ating kalamansi pag siya ay mag-create na ng kanyang bulaklak, create na ng kanyang tawag dito ng kanyang bunga, no? So meron diyang mga abbreviation, no? So hindi na natin yan deep into technicals, no? Ito lang ay para bigyan kayo ng overview, no? So kung yung structured ng ating kalamansi, no? So diyan sa ating mga abbreviation, no, makikita din natin diyan, no, pag nabigyan tayo ng copy nito. So ngayon tingnan natin yung stages of floral development in calamansi, no, para may idea lang tayo, no. So ito ay ayon sa study ni Mapalo and Rosello Magno, no. So meron diyang stages ng ating flower, no, 1 to 8 yung stages niya. Landmark
an event, beginning of the stage, and days of development from stage, no? So, yung stage 1 is yung 1 to 2 days na pinakita natin kanina sa illustration, no? Pinakita natin dyan sa illustration, yung A to C, no? So, days of development, sa 1 to 2 days, no, flower bud is detected on the accelerated node. So, makikita natin yan visually. Or hindi pa, depende, no, sa laki ng kanyang, tawag ito, ng kanyang bud, no? Tapos, sa 3 days naman, no, sa stage 3, stage 2 pala, stage 2, yung kanyang landmark or event na nangyayari is partially open calyx, no? So, ika 3 days po yan. Tapos, ika 4 days, yung visible na petal, makikita natin. Tapos, yung 6 to 7 days, no? Or stage 5 ng kanyang development, yung detectable ng carpel at primordia, no? I-research na natin para makita na yung actual na picture niyan. At saka yung 8 days, no? Stage 6, yung locules form inside the carpel and ovary. At saka yung pagdating ng 9 days, mag-visible na yung ovule or primordia initiated. And number 8 or 17 days up to 23 days, yan yung anyang antithesis, no? So makikita natin yan dyan, no? So ito yung kanyang ovary, ito yung kanyang ovule, no? Ito yung kanyang locule, no? So ito yung kanyang anther, no? So makikita po natin yan dyan, no? Para may idea lang po tayo. So ngayon tingnan natin yung physiology ng citrus flowering and fruiting, no? Sa letter A dyan, yan yung actual na picture ng ating kalamansi. Ang plant at pre-bearing phase, no? Pre-bearing phase, no? So pabugso yung kanyang mag-start na yung pagbunga. Tapos sa letter B naman, yan yung kanyang vegetative shoot, no? So palabas yung kanyang bagong mga flashing, no? Tapos sa C naman, yung newly formed flowering shoot with floral buds, yung na-discuss natin kanina, diyan yung na-visible. Makikita na natin diyan. No? Tapos sa D naman, no? Flower bud in one season, old shoot, and E, no? Sa E natin diyan, yan yung flower at antithesis, no? So visible na siya, ibig sabihin yung ating kalamansi, yan yung time na pagbunga na niya, no? So ngayon, tingnan natin yung flowering at fruit set ng ating kalamansi. So 10% ng open blossom at 70% ng petal fall, no? So yung kanyang blossom is 10%, yung petal naman na nalaglag is 75%. No? So citrus trees continue to flower for 4 to 6 weeks, no? 4 hanggang 6 na linggo yung kanyang pamulaklak, no? Tapos fruit drop is common caused by many factors such as pests, environmental stresses, and lack of nutrients. So kadalasan din na nangyayari pag na-notice natin yung ating kalamansi ay nahulugan ng mga bunga is kulang sa nutrients, no? So hindi kaya i-sustain ng ating puno yung pagpapalaki ng kanyang mga bunga. No? So ayan, makita natin yung open flowers at saka pag nahulog na yung kanyang petals, diyan na yung formation ng kanyang bunga. Okay? Now, dito naman sa overview ng ating kalamansi para makita natin, no. So ito yung stigmatic appearance ng citrus natin, no. Sa letter A, no, yan yung antithesis, no, antithesis ng ating kalamansi. Tapos yung letter B naman, yung pre-petal fall stage na, yung unti-unting pag fall ng kanyang petals, no. On the second day after the antithesis, and itong letter C natin, petal fall stage on 4th day after the antithesis, no? So, ayan, yung kanyang itsura, no? Tapos, dito sa letter D natin, yung fruit set na, no? On 7th day after the antithesis, no? Ito yung kanyang actual na bunga, ito yung kanyang antithesis, no? Ngayon, tingnan natin yung mga tawag dito, yung mga organism na tutulong sa ating kalamansi na ma-create yung kanyang bunga. So meron mo tayong tinatawag diyan na dalawa, no? So meron tayong tinatawag na pollen gatherers at saka yung nectar feederers. No, sa ating illustration diyan sa picture, no? So yung number 1 yung honeybee, so collecting both pollen and nectar. Pag sinabi natin collecting both
pollen, hindi naman niya kinukuha ng kanyang kamay, no? So lumilipad siya, pupunta siya diyan sa antisis ng ating kalamansi, no? So yung pollen ng ating kalamansi, no? So uma-attach doon sa kanyang buntot, uma-attach sa kanyang mga part ng kanyang body, no? So pag-transfer niya doon sa kabilang flower, no? So natatransfer niya din yung pollen, no? So ganun yung nangyayari, no? So sa letter number 2 natin yung left cutter bee, yan pong itsura niya. Baka mapagkamala natin na pest kasi mag-iba yung insect at saka mag-iba yung pest natin, no? So left cutter bee, top view, so showing feeding on nectar, no? Pwedeng kumakain ng mga nectar ng ating kalamansi. At yung number 4 natin, yan yung pumpkin beetle, no? Collecting pollen. So nagko-collect siya ng pollen, tapos lumilipad, transfer sa kabilang bulaklak, dala niya yung pollen, fertilize yung ating bulaklak, no? So later on mabubuo yung bunga, no? So tingnan natin naman kung ano yung mga phases ng development ng bunga ng ating kalamansi, no? Ano yung nangyayari bago siya mabuo yung bunga. So kanina natin tiningnan kung paano buo yung kanyang bulaklak morphologically. Dito naman yung phases ng fruit development ng kalamansi. So meron siyang tatlong phases yung ating kalamansi. Yan yung unang-una, yung cell division, cell enlargement, at maturation period. Pag sinabi ting cell division, no, so nakikreate yung bunga, no? So meron siyang nakikreate na mga tawag dito, yung parts sa loob ng kanyang bunga, yun yung nagdi-divide into other cells, no? Pagkatapos na-divide na-establish na, nag-cell enlargement na, so lumalaki na yung bunga, no? Kumakapal na yung kanyang tawag dito, yung kanyang peel, no? So yan yung mga example ng cell enlargement. Tapos maturation period. Doon na sa part ng maturation period, doon na yun yung time na pwede nang harvestin yung ating kalamansi, no? So, tingnan natin kung ilang araw yung cell division na nangyayari sa ating kalamansi. From floral bud initiation, gagaling doon sa ating morphology ng ating bulaklak ng kalamansi, no? Sa cell division, tumatagal siya ng 24 hanggang 38 days, no? Tapos yung cell enlargement naman, doon yung medyo paglaki ng bunga ng ating kalamansi, tumatagal ng 45 hanggang 87 na araw, no, bago siya lumaki yung bunga. Tapos sa maturation naman, pumapatak siya ng 94 days hanggang 101 days. So 101 days mula nung pag-create ng bunga ng ating kalamansi, doon na siya pwedeng i-harvest, no? So hindi na natin i-discuss yung iba, no? Pero dito ayon sa study, ito yung size and diameter ng ating mga kalamansi, no? So ngayon, ating tingnan visually yung illustration doon sa ating na-discuss, no? So yan yung mga phases ng development ng ating kalamansi, no? So dito may meron siya mga abbreviation diyan, no? Natin, no? So diyan sa letter A, no? Yan yung 24 to 38 day yung na-discuss natin kanina, no? Ito yung kanyang fruit set, ito yung loob ng kanyang bunga, no? Sa dito naman sa phase 2 ng kanyang development o yung ating cell enlargement, no? Phase 2, 45 to 87 day, yun yung kanyang phase, no? Tapos 94 to 100 days, no? Yung letter E natin, yan, pwede na siyang ma-harvest. Tapos ito na yung kanyang itsura sa loob, no? So may idea na tayo na pag phase 1, ganito pa lang kalaki, no? 24 to 38 day pa lang siya. Pagdating ng phase 2, 45 to 87 day, ito na siya, yung kanyang loob pa ay kulay green pa, medyo hilaw pa, hindi pa pwedeng i-harvest. Tapos pagdating ng 94 to 100 day, so fully matured na ang bunga, hanggang 101 days, no? Pwede na siyang i-harvest. No, so meron po diyang abbreviation diyan, kanya-kanyang ito yung kanyang abbreviation. Tulad niyan, Exocarp, no? Ayun na lang po bahala mag tingin, no?
So, fruit development, no? So, ayun nga doon sa study at saka ano na, yung fruits attain commercial maturity at 94 to 101 days. No? So, pag nagtanim tayo ng kalamansi, mula ng fruit set ng ating kalamansi, bilangin natin yan hanggang 101 days, pwede na tayong mag-harvest. Pero depende kasi hindi naman lahat ng bunga ng ating kalamansi ay sabay-sabay nagmamatured, no? So merong mga bago, merong nauna, merong nahuli, no? 101 days from the floral verniciation or 78 to 84 days from the fruit set. So yan po ang ating tandaan. So ngayon tingnan natin yung seasonal cycle of calamansi, no? So yung flushing o yung pagbuso ng bagong mga sanga o mga tawag dito ng bulaklak, no? So flushing, feeder flush to shoot elongation, appearance of flower buds, no? So dalawa yan, major and main flush. So normally with flowers, no? End of February to March, no? Sa katapusan ng February at March, yan yung kanyang major main flush, no? Pag umpisa ng kanyang feather flush, no? Appearance ng kanyang mga flowers. Tapos yung second flush naman, so normally dito, sabi dito, normally without flowers, no? If with flowers, off season, no? Beginning of rainy season, no? So now, meron na tayong overview doon sa lahat. Yung huli na natin tingnan is yung orchard monitoring, no? So sabi sa ating reference, trees must be regularly monitored for the presence of insect, especially during the main flushing of season, no? So main flushing andyan po, no? Yung kanyang description, February to March, no? So most insects, particularly the sucking, pag sinabi natin sucking, no, sumisipsip, chewing, kumakain, no, such as aphids, mites, psyllids refer young shoots flushes for feeding and oviposition, no. So prefer nila yung dahon na bago pa, no, kasi malambot, kayang kainin, kayang sipsipin, at pwede rin silang mangitlog diyan at diyan sila rumami, no. It's important to keep the population of this insect pest to a very low level where they will not cause economic damage, kasi nag-invest tayo ng fertilizer, ng labor, ng mga insecticide dyan. Pag naunahan tayo ng mga insects na yan, no? So masisira yung quality ng ating kalamansi, no? So ano yung pwede nating gawin? Sanitation and orchard management. So panatiliin nating malinis yung kapaligiran ng ating kalamansi. So maintaining good sanitation in orchard is very important, no? Collect fallen leaves and fruits and bury or burn. So ito, bury, no? Ating itambakan ng lupa pag naturally defoliated leaves. Pero pag yung mga fruits at mga dahon na cause ng diseases, pwede nating sunugin. Kasi pag hindi natin nasunog, no, so magta-transfer yan sa ibang mga halaman, tapos magja-jump naman yan balik sa ating kalamansi. So prune twigs, showing dieback to eliminate sources of pest pathogens, no? Kunin natin yung mga sanga na may mga disease na, hindi na siya productive. So, contaminated tools can spread certain diseases. No, pagkatapos natin gamitin yung ating tools sa pag-cut, kung nag-cut tayo, no, so ating i-disinfect, no. So, pwede nating isusok doon sa chemicals na mayroong tawag dito, fungicide, no, para pag ginamit natin ulit, no, so ano na, free na siya from disease, no. So hindi natin ma-transfer yung kanya. Ano, tapos pag gumamit tayo ng mga tools natin, no, ganoon pa rin, atin pa rin i-disinfect, no, lalo na pag pruning, no. Pag nag-harvest tayo tulad ng gamit natin yung scissor, no. So atin ilalagyan ng fungicide para pag nag-disinfect tayo or tawag dito, nag-cut tayo, no, so hindi anhin ng mga pathogens, no. So, kagaya nga, disinfect pruning and cutting tools by dipping in 1% sodium hypochlorite or 10 times household bleach, no? Pwede rin yung bleach every time the tools are used in different tree, no? So, ayan po yung kahalagahan. Hindi natin dapat pagkatapos gamitin yung tools, no, is balik natin sa bodega, tapos pag kailangan naman gamitin naman ulit. So, hindi po advisable kasi mayroon siyang carry na sakit at mag-introduce tayo ng sakit sa ating kalamansi. Kasi yung kalamansi naman ay sensitive sa mga diseases. So ngayon,
dito na tayo sa ating post-harvest, no? So, nakatanim na, alam natin yung tanim, alam natin yung mga overview doon, no? Mag-harvest na tayo. No? Ano yung ating dapat isa lang alang pag post-harvest tayo, pagkatapos nating harvest, unang-una diyan is sorting, no? So, sorting according to size, color, and rind qualities, no? Piliin natin yung malalaki sa malalaki, maliit sa maliliit, yung mga yung masakit o yung may mga tawag dito, yung may mga scab na mga kalamansi, no? Para siyang pimples ng kalamansi, no? So atin yan i-sort, no? Para ma-identify natin yung quality sa hindi quality, para ma-identify din natin yung price ng ating kalamansi, no? So packing, fruit should be carefully packed in plastic or wooden crates. O pwede din yung ating direkta doon sa ating red na tawag dito na bag, no? Yung net na sako, no? It's best to line containers, no? Pagka containers yung gamit with newspaper or other stable materials to avoid abrasion of the fruit. No? So kung gamit natin yung mga containers, no? Or gamit natin yung crates, gamit natin yung tawag dito, yung kadalasan ginagamit ng ating mga vendor na gawa sa bamboo, no? Lagyan natin ng newspaper para pag nag-transfer tayo, hindi siya tawag ito, hindi wala siyang abrasions, no? Abrasion o yung mga sira-sira, gas-gas, no? Degreening, no? Is removal of green coloration on the rind of improved appearance of fruits. This can be done by ethylene gas application in closed chamber, no? So ito hindi naman to referred masyado sa kalamansi. Ito referred dito masyado sa doon sa mga lemon, sa mga oranges, no? Kasi yung kulay nila ay iba. Yung kalamansi natin is evergreen, no? So lahat dapat ng kulay is green, no? Waxing, no? Kung gumagamit tayo ng wax, no? This is done to minimize shriveling and to impart additional gloss to fruits. Kaya yung ating kalamansi ay glossy, no? So, at saka yung tawag dito, kumikinang, no? Pwede yung lagyan ng wax para din mag-cover yung kanyang balat, no? Para protect din sa mga molds. Ngayon, tingnan natin yung mga common insect pests ng ating kalamansi, no? Ano yung mga common na mga insect pests sa kalamansi na ating kaaway sa ating orchard farm or backyard man. Yung sabi natin kanina, yung aphids, no? Yan yung itsura niya sa picture, no? So makikita yan sa likod ng ating dahon ng kalamansi at saka sa kanyang upper part ng kanyang sayo ng kanyang kalamansi. Yan tinatawag na brown citrus aphids, no? Ano yung damage nitong aphids nito? No? Infest young leaves and flowers causing leaf curl, no? So lagi curling kanyang dahon, atake niya yung young leaves, no? So they produce honeydew on which sooty molds grow, no? Pag sinabi natin sooty molds, pag nahawakan natin yan, tawag dito, nag-honeydew yan, tapos tawag dito, nag-encourage siya ng mga molds at nagtatransmit din ng mga virus kagaya ng Tristiza, no? Paano natin ito masusumpong? Ano yung management nito? Monitor pests during flushing and spray with suitable insecticides, natural enemies such as cirripede, fly, ladybird, and lacewings are effective predators. No? So yan yung management niyan. No? Sa scale insect naman, ito yung dumidikit sa ating rin na kalamansi, no? Yung damage ng ating scale insect ay yung leaf and fruit turn yellow, yan yung makita natin sa picture, no? Splitting of bark, no? Splitting of bark. Tapos twig die bark, presence of sooty molds, no? Yan yung itsura niya. Tapos yung management nitong scale insect, no? Spray pa rin ng suitable na insecticide or oil sprays, no? Prone heavily infested twigs or branch are borne. Pag yung ating kalamansi ay maraming ng scale insect, no? So ikakat lang natin yan at susunugin para hindi na mag-multiply. Mealybug, no? Itsura ng mealybug, yung damage niyan. Leaves are discolored and malformed, no? Katulad niyan sa picture natin, no? Fruit malformation and drop, yan din itsura niya, no? Pag natamaan ng mealybug. Produce large amount of honeydew on which sooty molds grow, no? So yan yung kadalasan na makikita natin sa kalamansi pag natamaan ng mealybug. Yung management niya, suitable insecticide pa rin, no? At saka yung oil-based na mga insecticide, no? During flushing, ito ay nangyayari.
Yung kanyang common na mga kaaway na mga insect din, yung ladybird, beetles, no? Leaf miner, yung leaf miner, makita natin yung leaf miner kasi meron siyang parang kalsada sa dahon, no? Mayroon siya na kulay puti or hindi man puti, no? Para may kalsada, yan ay tinamaan ng ating leaf miner. Yung damage ng leaf miner ay mines on young leaf causing curling and twisting of leaves. So, pag nakuha natin dahon, makikita natin yan kung meron siyang parang kalsada na dinaanan ng leaf miner. So, ma-identify natin yan na leaf miner yung ating pest, no? So, yun pa rin yung kanyang management, suitable insecticide, no? Or spray oil during the flushing season. Spray oil also known to reduce eclaying of the leaf miner. So, next is psyllids and jumping plant lice, no? Yan yung kanyang itsura, no? Kulay puti siya, no? Yung management action niya is control of psyllids is very important to prevent spread of wanglongbing. So yung atin palang psyllids siya yung vector or carrier ng wanglongbing, no? Kasi yung kalamansi, no? So kung ating maalala kung nakatin tayo sa ibang segment nito, no? Yung kalamansi natin ay bawal siyang i-transport domestically sa atin sa Pilipinas. Halimbawa, galing ka ng Luzon, papunta ka ng Visayas, dala ka ng kalamansi, bawal mo siyang dalhin. Dahil sa sakit nito na sinasabi natin na wanglongbing. Wanglongbing, isa sa mga destructive na pest ng ating kalamansi at maaari niyang patayin yung isang puno ng kalamansi. No? At hanggang ngayon ay yung ating wanglongbing ay wala pa siyang gamot, no? Kaya yung prevention para hindi siya kakalat sa atin dito sa Pilipinas ay kino-quarantine, hindi siya dapat pwedeng i-transport. No? So mites natin, ito yung itsura ng ating mites, no? Yung damage niya is scratch-like marks on leaves and fruit surface, no? So rust mites, distortion of roots and twigs, multiple budding and distortion of leaves, shoots, gray scaring and hardening on fruits. No, makikita natin, no, akala natin yung kanyang bunga ay na tawag dito, exceed na doon sa maturity, no? Yun pala ay tinamaan ng ating mites. So yung management nito, spray acaricides or sulfur-based fungicide, no? Or oil-based botanicals, no? Like chili, sunflower, and lantana are also effective. So yan pa rin yung ating common insect pest, no? Or overview natin. Orange dog caterpillar, yung kanyang itsura, ito kadalasan itong nakikita natin sa ating kalamansi at kinukuha minsan, no? So the larvae caterpillar feed on young leaves, kinakain yung dahon, importante yung ating dahon kasi yan yung kumukuha ng pagkain through photosynthesis, no? Sa kanyang pag nakain na yan, so wala na mag-supply sa ating kalamansi. Yung management, spray biological insecticide, no? Yung BT, Bacillus thuringiensis or hand picking. Pwede naman siyang kunin ng kamay, pakain sa manok, no? Spine citrus bug, ito yung kanyang itsura. Itong spine citrus bug, ito ay mabaho, no? Tapos pag ikaw ay nakagat nito ay namamaga, no? So yung damage niya sa ating kalamansi, lesion of fruit, brown staining and gumming at the albedo, drying of fruit segment and fruit drop. Pag sinabi nating drying of fruit segment, no, pag nabuksan natin yung kalamansi ay wala na yung kanyang juice, no. Yung management nito, predators such as assassin bugs, praying mantis, and spiders, no. So ito pala yung kanyang kontra, no. Thrips naman, no, damage ng ating thrips, ring scaring around the stem and the fruits, twisting and scaring on the young leaves, no. Ang management nito, spray with appropriate insecticides pa rin, no. So ayan yung mga common pests, white flies, catytids, no, snout beetle, no. Fruit fly, yung fruit fly natin ay ito din yung kontra ng ating kalamansi, no. So yung fruit fly ay naglilay ng itlog sa loob ng ating kalamansi at later on nag-yellow siya, no. So yung management diyan, pwede tayong bumili ng tawag ito ng bites, yung Q-Lure, no. Q-Lure, pwede natin gamitin yan,
Or pwede din tayong bumili ng tawag ito, sticky traps, no? Atin ihahang at ma-attract din yan yung ating fruit fly. So yung kinakatch lang yan ng ating fruit traps ay yung mga tawag dito, yung mga lalaki na mga fruit flies, no? Kasi yung pheromone na yan ay yung pheromone ng babae. So na-attract sila sa pheromone na yan at diyan na sila makakatch sa ating trap. So dito na tayo sa ating diseases. So kanina yung ating mga pest, dito yung mga diseases. So yung disease naman, ito ay common sa ating kalamansi, no? Pag nasugatan yung ating kalamansi, ito yung kanyang magiging itsura, nag-create siya ng gummy na na liquid, no? So tawag dyan is Phytophthora rot o foot rot gummosis, no? So ang symptoms niyan, no, decay of feeder rots, bark crack, oozing of gum, bark rots, yellowing of leaves, dieback, defoliation, eventually tree death, no? So pag meron yan, no, so maaari siyang ikamatay ng ating kalamansi. Yung management nito, no, proper drainage kasi nangyayari ito pag yung kanyang area is nasa stagnant ng tubig, no? So keep canopy area clean, no? Dapat ay may circleize na pag-weeding tayo and do not injure trunks or roots. Kasi pag ating na-injure yung kanyang tawag ito, yung kanyang trunks, no? At hindi natin lagyan ng fungicide or other treatment, no? So yun yung magiging itsura niya. Mag-create siya ng agami at ma-attract sa mga disease. Ito naman yung powdery mildew, no? Pink disease, no? So, bacterial canker, ito yung makikita natin sa bacterial canker, yung mga circle na mga brown spots sa ating dahon. Yan yung kanyang itsura at yung management action natin dyan is yung fungicide. Pag disease na, pag sinabing disease, caused by fungus or bacteria, so kailangan natin is yung fungicide or bactericide, no? So, citrus stress disease, virus, no? Ito yung itsura, yung kanina sinabi natin, no? Yung itsura ng citrus tristiza na virus na apekto sa ating mga kalamansi, no? So, ang kanyang tawag dito, pag-atake sa ating kalamansi, no? Infected budwood plant material o caused by the vector of the aphids, no? Ang kanyang So, ganyan po ang kanyang itsura. Yung kanyang management action naman is use clean budwoods, no? So, ito yung itsura naman ng ating Wanglongbing leaf mopling, no? Ang kanyang casual organism o yung carrier niya is yung Candidatus leberibacter asiaticum. Yung transmission, paano siya napunta doon sa ating kalamansi? Infected budwood plant material, insect jumping, plant lice at psyllids, no? At yung symptoms niya, sectoral yellowing and dieback, no? Paano natin ito ma-manage? Use disease-free budwood plant materials, control insect of vectors prone infected branches, infected trees. So, management lang yung pangailangan natin. No? Ito yung itsura ng kanyang ng kalamansi na tinamaan ng ating wanglongbing, no? Later on, yung bunga nito, yung puno nito ay mamamatay rin. So, ito naman yung kanina na pangontra sa ating mga pest. Ito yung mga common and natural enemies of citrus. Ito yung mga beneficial na mga insect. Yung ating mga tawag dito, yan, ladybug, no? Ladybug beetle, hoverfly, no? Yung ating praying mantis, ito kumakain ito ng yung kanina, no? Yung salad fly larvae feeding on the aphids, no? So kinakain niya yung yung aphids, no? So, andyan. So, yan lang po yung ating yung ating presentation at naway meron po tayong nakuhang idea kung paano natin considered yung pagtanim ng kalamansi at kung tayo ay mag-engage doon sa orchard farming ng ating kalamansi, no? So, baka meron po tayong katanungan po, no? Pwede po nating type dito sa ating chat box.
Okay? No, so siguro ay atin namang na-discuss lahat, no? At meron na tayong idea doon sa pagbe-venture sa atin sa calamansi farming, no? So may overview na tayo. Ano yung importance sa ating kalamansi, ano yung consideration na ating i-consider pag nag-venture, ano yung morphology ng ating kalamansi, no? Ilang araw bago siya mag-matured, at ano yung mga common pests at insect, no? Mga description, no? So siguro ay atin na pong lahat na na discuss, no? At hindi na po natin ito patatagalin, no? So tayo po ay nag-express ng ating pasalamat sa inyo at tayo po ay narito at nag-attend sa ating webinar at naway meron po tayong nakuhang idea at natutunan sa calamansi farming. So maraming salamat po.